Higala, kamusta? Welcome na usab sa bago nato nga episode dinhi sa Pangutana Pastor. Sa ngalan sa ato nga mga kaubanan dinhi sa studio, si Pastor Efraim Pitogo o usab si Pastor Golfan nga sa pagkakaron tungod sa tawag sa buhat, dili maka pakigkauban kaninyo. Ako si Pastor Sammy Pagunsan, makig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna aron sa pagpadayon sa pagtuon dinhi sa ato nga tulumanon Pangutana Pastor. Murag aduna tay bag-o nga episode karon, pero atong paningkamutan nga niining ato nga tulumanon adunay mapupo ninyo nga mga pagtulunan og usab mga prinsipyo samtang kita kinabuhi niining kalibutan. O samtang usab paabot kita sa pagbalik sa Ginoo. Sa ato nga kinabuhi mga kaigsunan adunay daghang mga krisis o dili kalikayan dinhi sa Cagayan de Oro City o sa aminhan sa Mindanao o bisan pa sa kinatibuk-an sa pulo sa Mindanao kasinati kita karon sa mga ginatawag sa ato nga mga pangulong rotational brownout o karong mga simanaha hilabihan gayod kapuliki ang ato nga mga lumulupyo o taliwala ni ana ang brownout tungod sa kakulang sa sugag dagitab o ang ato nga kuryente. Dunay daghan nga mga naapektahan gikan sa negosyo, gikan sa mga pagpuyo, ang mga naanad sa air conditioned mura og na lisdan sila apan kini mga kigsunan kabahin sa atong pagpuyo og sumala sa balaang kasulatan. Dinhi sa Pangutana Pastor, gusto nato nga ihanyag kaninyo ang mga tubag sa pangutana kay nag-ingon ang balaang kasulatan sa 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 nga sa katapusan sa kapanahonan moabot ang lisod nga panahon. Ani-ana kita sa lisod nga panahon, apan taliwala niini mga kigsunan adunay paglaom dinhi sa ato nga studio sa Hope Channel Philippines. Nagahatag kita og paglaom sa tanang katawhan nga makakuha og makapaminaw, makatan-aw niining ato nga broadcast dinhi sa Pangutana Pastor. Bueno, karong gabi dili na kita magdugay sa ato nga pagisgot dinhi ato nga sugdan ang pagtubag sa mga pangutana nga gipadala dinhi kanato mga kaigsunan. Una dinhi gikan sa 7956960 nagpangutana siya, Pastor, Katoliko ako, ask ko if bisan na ako work sa Saturday, mo absent gayud para makasimba. Sa pagkanindot niini no, siguro nahibaw-an niya ang kamatuoran may tungod sa adlaw nga igpapahulay. Bueno kanimo igsoon ang ato nga referensya o ang ato nga basihanan sa ato pagtuo sa mga Kristohanon mao si Ginoong Hesus. Kay kaniya lamang sa iyang ngalan na butang o nahatag ang kagahom sa pagluwas kanato kay walay ngalan sa silong sa langit nga ang tao maluwas gawas lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus. So dinhi kaniya sa iyang statement nga gi-record ni John usa sa iyang mga tinun-an o ang balaang kasulatan nagkanayon nga si John mao ang the beloved disciple or apostle. Sa John 8:32 si Jesus nag-address sa iyang mga nagapaminaw kaniya. Nag-ingon si Ginoong Hesus, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kinahanglan masayod ka sa kamatuoran, og ang kamatuoran mao'y maghatod kanimo og kagawasan. Kanimo igsuon nga nagpangutana, bisan naa ka work sa Saturday, mo absent gayud para mo simba. Well, igsuon, ania ang ako nga opinion o tubag sa imo nga tampo dinhi nga pangutana. Kay pangutana ka man if bisan naa ka work sa Saturday. Ato hibaw-an mga kaigsunan nga ang adlaw nga igpapahulay gibuhat sa Dios alang sa tao. Ato kanitan-ahon pag-ayo sa Marcos kapitulo 2
mga bersikulo sa 27 o 28. We are clarified by Jesus kay ingon niya, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is also Lord of the Sabbath. So, si Ginoong Hesus maoy Dios sa adlaw nga igpapahulay. Og ang igpapahulay, mga kaigsunan, hilabihan ka-importante sa ato nga pagkinabuhi. Ilabi na gayud kita, mga Kristohanon. O bisan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan mo nagkalain-lain man ang ato nga religious persuasion, apan aduna kitay ginatawag nga Sabbath or rest. Sa Matthew, si Ginoong Hesus nag-invite kanato sa Matthew 11, "Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Dini igsoon, ang imong pangutana nga bisan naa ka work sa Saturday mo absent gad para makasimba. Well, ang pagsimba igsoon pwede kada adlaw. Apan sa balaang kasulatan ang imong gipangutana dinhi ang semanal nga pagsimba or the day of rest that the Lord has invited each one of us so that we can recognize Him as our Lord and Savior. Ako balikon igsoon. Ang pagsimba pwede kada adlaw, kada takna, makasimba kita sa Ginoo. Apan adunay semanal nga pagsimba nga gi-invite sa Ginoo sa matag usa kanato silbi usa ka recognition kanato nga tao sa pag-ila nato kaniya nga Ginoo. For example, nag-invite siya sa 10 Commandments gayon, makita kini which is in the heart of the law, no? Kung ato tan-awon ang iyang instruction sa gihatag niya ang 10 Commandments didto sa kang Moises. Nag-ingon siya mga kaigsunan sa Exodo Kapitulo 20, mga bersikulo sa 8 hangtod sa 11, no? Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay og balaana kini. Sulod sa unom ka adlaw magbuhat ka and so on and so forth. Diha mga kaigsunan ato balaanon kini. Ang intention sa Ginoo sa paghatag niini mga kaigsunan sa pagbalaan nato sa adlaw nga igpapahulay, igsuon kanimo nga nangutana nga mo-absent ka sa imong trabaho aron makasimba, well, ato tan-ahon mga kaigsunan. Kay siguro imong gihuna-huna nga makasala ka. Okay? Ato balikon kini kay para masabtan nimo pag-ayo ang ato nga intensyon or imong intention nganong mo-absent ka. Please remember that you have your work. But then, this is how the Lord invited and provided an example to all of us nga ato maistudyohan sa Balaang Kasulatan didto sa kapanahonan sa Israel. Please remember nga ang Israel, mga kaigsuunan, sulod sa mga 400 years, wala sila naka-observe sa adlaw nga igpapahulay because mga ulipon sila didto sa ginharian o nasod sa Ehipto. And for this number of years, nahimo sila nga mga ulipon og ang adlaw nga igpapahulay ilang ginatrabahoan as slaves. Well, ang Balaang Kasulatan nagkanayon nga kung kita mga ulipon, magpasakop kita sa atong mga agalon. But then here is God's invitation to freedom. Mao kana nga sa 1 Kapitulo 8, bersikulo 32, nag-address si Ginoong Hesus sa iyang mga hearers, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." It shall set you free. Muhatag kanimong kagawasan sa diha nga nasayod ka sa kamatuoran. Ang kamatuoran mao kini nga gusto sa Ginoo nga siya atong ilhon nga atong magbubuhat. Og at the same time, ilhon siya nato nga siya ato nga Ginoo. Makita kini mga kaigsunan sa pamatasan sa tao, makita kini sa responde sa tao, makita kini sa pagbuhat sa tao sa iyang pag-ila sa Ginoo. In what way? In recognition of the Sabbath keeping. Ano ya karon mga kaigsunan? In relation, this is a very good question. Alang kanimo nga nagpangutana nga nasayod ka naman sa kamatuoran sa Balaang Kasulatan. So, ako i-trace kanimo balik ang gihimo sa mga Israelinhon didto sa Ehipto. When they were crying for freedom. Freedom. It is a freedom because they were in the bondage of and yoke of slavery. Not only that, they cannot worship God freely. Gusto sila mosimba sa Ginoo,
apan dili kini nila mahimo kay sila ulipon didto sa Ehipto. And so, God made a very good instrument through Moses. Gitawag sa Ginoo si Moses nga panguluhan ang Israel. And he instructed Moses nga iyang panguluhan ang Israel aron mugula sila didto sa Ehipto. By the way, mga kaigsunan, there is a spiritual lesson for this. Nga ang ilang paggula didto sa nasod o sa ginharian sa Ehipto is also a spiritual implication nga sa atong kahibalo sa kamatuoran sa pagtawag kanato sa Ginoo, as we respond to God, mga kaigsunan, samtang kita magresponde sa Ginoo kay ani ang iyang invitation, karon gusto nato nga simbahon siya. And when Moses led the people of Israel from Egypt, and asking permission to Pharaoh, of course, dili na nato tagsa-tagsaon ang nahitabo dito. There were so many obstacles. Mao kana sa pag-alagad sa Ginoo, mga kaigsunan, daghan gayud nga mga obstacles o kining mga babag o pagsulay nga mahitabo usa kanato ay nato makinabuhian ang kamatuoran. In this sense, imong pangutana dinhi, nakita nimo ang kahayag diha sa adlaw nga igpapahulay nga ang adlaw nga Sabado maoy igpapahulay sa Ginoo. Gusto ka mo pahulay, gusto ka mo simba, gusto nimo nga simbahon ang Ginoo. But how can you do this? Mo absent ka sa trabaho, kay siguro usa ka trabahante, regular or contractual, I just do not know, pero ang imong intention dinhi mao nga mangutana ka nga mo absent ka. Ato tan-ahon dinhi karon ang dapat nato buhaton, mga kaigsunan, because just like Israel, they intended to worship God but they cannot do so because they were under the bondage of slavery. They were under the instruction and the rule of Pharaoh. Dili sila makahimo nini. So, how they wish that they could worship God on a Sabbath, pero dili nila kinimhimo. And so God instructed them, reminding them, sa diha nga naggaula na sila sa pagpangulo ni Moses, pag-abot nila dito sa Sinai. Mga kaigsunan, here, ang record sa Matthew 28, gisulti sa Ginoo ang 10 Commandments diha kanila. Aron kini mahimong rule sa tao, aron kini mahimong bantayan sa tao, aron kini mahimong giya sa tao, aron kini mahimong prinsipyo sa tao, ang napulo kasugo sa Ginoo aron adunay maintenance sa kahusay og kalinaw og usab sa pagtahod sa Ginoo ug sa pagsimba kaniya. Ang napulo kasugo gitunga sa duha ka bahin. Ang una nga papan, ang first 1 to 4. Mao kini ang atong gugma sa Dios. Ang second 5 to 10 mao kini atong gugma sa atong isig katawo, nga ang napulo kasugo naglangkob kini sa atong gugma sa Dios o sa atong isig katawo, nga all of this kung imong i-summarize, mga kaigsunan, mao kining ang atong gugma sa Dios. Nga kung naghihigugma kita sa ato nga mga silingan o sa atong isig katawo, of course tinuod nga nahigugma kita sa Dios. Now, in the heart of these 10 commandments is the Sabbath. Here is the beauty of it. Please remember, tungod kay kini, mura og nalimtan-limtan sa uban, o kaha kini na disregard sa uban, o kaha kini wala mahibaw-an sa uban. That is why, until now, there is attention on what really the true day of rest sa atong kapanahonan niining 21st century. Apan kanimo igsuon nga nagpangutana, nga sa adlaw nga igpapahulay magpahulay kita, this is a very good way nga masabtan nimo pag-ayo ang intensyon sa balaang kasulatan nga gisulti sa Ginoo aron makuha nato. Now, I would like to go back sa akong ginasaysay kanimo. Sa pag-instruct sa Ginoo, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. Well, they may not have the knowledge when they were in Egypt, tungod kay sila slave. Siguro sa imo igsuon kaniadto wala ka nasayod sa kamatuoran, but pinaagi ni ining Hope Channel sa ato nga broadcast dinhi, sa ato nga tulumanon pangutana pastor, nadunggan nimo, nakita nimo, natanaw nimo og natubag ang imong pangutana, gusto ka mosimba sa Ginoo. Now, in this sense, as we observe the Sabbath, ingon sa Ginoo,
remember the Sabbath day to keep it holy. Okay? Remember the Sabbath day to keep it holy. How can we keep it holy? Of course, by stopping, ceasing from work. Now, gusto ka mo absent din eh. Ang imo lang mo absent kay perhaps you do not have the permission. Duha ka butang igsoon ang akong isugyot nimo dinhi. Number 1, adunay katungod ang tao, it is our fundamental right nga gihatag sa ato sa Declaration of Human Right nga pwede kita makapangayo og ingon nato pabor sa ato nga employer, sa ato nga agalon. O sa tag-iya sa korporasyon o asosasyon o bisag unsa nga matang kita nagatrabaho. Sa ato labor code, naghatag usab kini og usa ka ingon nato pribilehiyo sa mga magbubuhat nga makapangayo kita og ginatawag nga day of rest or rest day. Okay? And you may negotiate this. Inegosyar nimo igsoon. Siguro magpadala kag sulat o kaha pwede nimo isulti verbal sa imong supervisor o sa imong agalon mismo ang imong intensyon. In that way, maybe they will understand you. And so many of the workers here in Cagayan de Oro, in Region 10, and even here in the Philippines, sa mga establishmento, once nga ipadayag nila ang ilang intention to rest on this day, they are being respected. And at the same time, they are given this opportunity to rest on that day, provided nga on the rest of the days, sa imong trabaho, of course, you should be faithful as worker. No? O sa kini. And of course, sa balaang kasulatan, this is a call, kung ang imong huna-huna, kay nag-ingon si Ginoong Hesus, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Siguro, sa imong konsensya, imo nang gihuna-huna nga, I have to take a rest on this. So, mo-absent ka, igsoon. Well, sa balaang kasulatan, ang sala igsoon, sa usa ka sala ba nga atong ginahuna-huna din nga kung sala gani nga pamatukan nato ang sugo sa Dios, for example the 10 commandments, no? Siguro naa sa imong una-una. In this sense, ang balaang kasulatan nagsaysay niini sa 1 John 3:4 nga ang tanang sala is a transgression of the law. So perhaps if you will not be absent, no, sa imong trabaho, kung dili ka mag-absent, imong feeling nga muraog nakalapas ka sa sugo sa Ginoo. Usa kini sa mga definition sa sala sa balaang kasulatan. Ikadua, sa Santiago 4:17, sila nga nasayod nga kini maayo apan wala nila gibuhat kini sa ila sala. Perhaps this is what on your mind, no? Nga sa Santiago 4:17 nga nasayod ka sa kamatuoran apan wala nimo gibuhat, so imong buhaton, so ikaw mo absent. By the way, ang mga trabahante igsoon is entitled for vacation time, no? Maybe you can make use of this as you negotiate for your freedom later on. Og sa Roma 14:23 nagkanayon usab nga whatsoever is not of faith is sin. So kini siya sala gyapon kung dili kini pinaagi sa kamatuoran og sa pagtuo. But then in this context, ang gisaysay dinhi lahi pod nga point diha sa pagsupak sa sugo sa Ginoo, kay kini siya supak sa pagtuo. And then sa 1 John 5:17, ang tanan nga dili pagkamatarong, sala. So kini siya siguro nga definition sa sala igsoon, naa kanimo. Okay? Naa kanimo, and you would like to please God kay mo absent ka man. Well, ato tan-awon igsoon, no, ang Ginoo gahatag ka nato kagawasan. That is why naga-invite siya kanato, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Tagaan kag kapahulayan sa Ginoo. Just like sa gihimo niya sa Israel, before, gihatagan niya sila og kagawasan, og kapahulayan, diha sa nigula sila sa nasod o ginharian sa Ehipto, samtang niadto sila dito sa kapingawan, paingon dito sa yuta sa saad. Ang ato karon nga panaw, paingon sa yuta sa saad, sa espirituhanon nga pag kinabuhi og kahiptang, nagapaabot kita sa pagbalik sa Ginoo,
which is God has prepared for us His promise of a golden city, the New Jerusalem, nga atong ginapaabot sa pagkakaron, nga sa didto wa nay babag ang atong pagsimba kaniya. In this way, saad kini sa Ginoo nga kung magmatinumanon kita, iya kitang tagaan og kagawasan. But then, we are still in this world and there are many challenges. Dagan pang mga hagit igsoon. So, ang ato buhaton dinhi mao kani. So, mo absent gayud para makasimba. Usahay ang desisyon naa sa ato igsoon. But by this time, I am suggesting that you use your privilege. Gamit ang imong pribilehiyo igsoon. Doon naman kay bakasyon, gamita usa. So then, makahimo ka na ini. Ikadua, i-negotiate sa imong agalon o sa imong supervisor. And then number 3, maybe you can use your human right. Okay? Kaya aduna man kitay kagawasan sa pagsimba sa pagkakaron. Ang konstitusyon sa Pilipinas, ang ato balao dinhi, nagaprotekta kanato og nagahatag kanato og pribilehiyo og oportunidad that we can express our way of worship, for there is freedom of worship here in the Philippines. So there is nothing wrong nga imo kining buhaton. But sa pagkakaron, silbi o sa kakristohanon, buhata ang maayo nga pag-negotiate sa imong agalon. Okay? So finally, ang pagsimba sa Ginoo sa adlaw nga igpapahulay is not only recognizing Him as our Creator. Mubalik kita sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 3, sa diha nga gibuhat sa Ginoo ang kalibutan, sa ikapito nga adlaw, iya kining gihatagan og special nga mensahe. Iyang gibalaan, iya kining gigahin, og iya kining gihatag sa matag usa kanato. The Bible is very clear about this. So kung ang imong intention is for this, I am praying that the Lord will bless you igsoon. So tumana ang ato nga sugyot diha kanimo o ginaot nga dinhi sa ato nga tulumanon pangutana pastor, nakatabang kita kanimo og sa tanan nato nga televiewers who have the same problem perhaps sa ato nga trabaho. Hinaot nga kining ato nga mga tambag dinhi og mga tubag makatabang sa inyong kahimtang sa ato nga pag-alagad sa Ginoo. And then kay nag-ingon si Ginoong Hesus, for my yoke is easy and my burden is light. All promises of God, matuman kanato mga kaigsunan, but then there are really situations that we need to choose. Okay? Magpili gayud kita. Kung maabot ang panahon nga you have to choose, I would like to urge you nga ato sundon ang gihimo ni Josue sa diha nga iyang gi-address ang mga Israelinon, sa diha nga paingon na sila sa yuta sa Saad. Ingon niya, choose you this day whom you will serve, but for me and my house we will serve the Lord. So hinaot igsoon nga nakatabang kita diha kanimo. Okay, adto kita sa ikaduha dinhing pangutana from 150954. Okay? Nag-ingon siya dinhi, Pastor, acceptable na ba karon sa Adventist ang pag-revise o pag-modernize sa mga religious songs? Okay? Religious songs. Acceptable na ba sa Adventist ang pag-revise o pag-modernize sa mga religious songs? Actually, ang awit mga kaigsunan kabahin sa ato pagsimba sa Ginoo. Why we are composing songs, ang ato nga tuyo o tumong mao ang paghimaya, pagsimba sa Dios. Now, acceptable ba? Of course, no? It is acceptable provided ani igso, no? Doon na tay mga guidelines nga gusto nato nga ihatag usab sa ato nga mga televiewers o bisan pa sa ato mga Adventist young people o sa nagkalain-lain nga mga simbahan nga nagasunod sa ato nga tulumanon karon. Siguro ang pag-revise nato ang nota o ang pag-revise nato ang lyrics o ingon nimo dinhi pag-modernize. By the way, ang panahon sa modernity mga kaigsunan, while ani kita karon sa modern period nga ginaingon nila, pero in reality ang ato panahon karon is postmodern time. Ang moderno nga kapanahonan mga kaigsunan nahuman ra ni adtong dugay ng panahon, no? Modernity
sa taas na nga panahon nahuman kini. Many believe nga it started in 1879 or it ended in 1989, no? Sa diya nga ang Great Wall of kaning Germany katong nag-divide sa Bonn o sa Berlin, gilumpag sa mga katawan dito because they were crying of this so-called kining freedom, no? So diya nag-start mga kaigsunan o nag-end ang modern times. Pero sa atong kapanahon karon ang pamatasan sa mga tao napagyapon sa modern times. So ato tan-ahon kini kung ang imong intention mga kaigsunan ang pag-revise o pag-modernize sa mga religious song is to glorify God. There is no question in it. Kaya ang point na to is that we can please God in whatsoever things we do. So I will give you a text para nga mahatagan ka og prinsipyo ni ini mga kaigsunan. Usa lang ka teksto aron nga mahatagan ka. Well, if you are ready, I am suggesting nga imong ibasahon ang 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Siguro for the sake sa ato televiewers nga walay mga Biblia, ato kining ablihan og basahon nako kini para kaninyo mga kaigsunan. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Nagakanayon si San Pablo sa iyang paghatag niini while he was doing this in addressing for the Lord's Supper. Pero ang tumong niini mao ang pag-worship o paghimaya sa Ginoo, pagpasidungog sa Ginoo. Nagkanayon siya sa iyang pulong dinhi og ako basahon ang New King James Version. Nagkanayon siya 1 Corinto 10:31. Ingon pa niya dinhi, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Sa ato pa nga pinulungan dinhi sa Binisaya nagakanayon siya, bisan unsa ang inyong ginakaon o ang inyong ginainom o bisag unsa ang inyong ginabuhat, buhata ang tanan sa paghimaya sa Dios. Igsoon, kanimo nga nagpadala ni ining pangutana, acceptable na ba karon sa Adventist ang pag-revise o pag-modernize sa mga religious songs? 1 Corinthians 10:31, bisag unsa ang imong ginabuhat, buhata ang tanan sa paghimaya sa Ginoo. May God bless you, and this principle will always guide you. And of course, siya nga nasayod nga kini maayo, apan wala niya gibuhat kini sa iya sala mga kaigsunan. I hope this guideline will help us, and these texts in the Bible will help us in our study and in our worship with God. Well, padayon nato ang uban pa nga mga pagtubag sa mga pangutana, human lang niining pinasay nga mga pahinumdom. Please stay tuned, stand by. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Okay, balik kita dinhi mga higala, mga kaigsunan sa ato nga new episode dinhi sa Pangutana Pastor. We hope nga sa mga late tuners, basin makatingala kamo, kauban ninyo si Pastor Sammy Pagunsan sa ngalan ni Pastor Pitogo ug ni Pastor Golfan dinhi sa ato nga tulumanon Pangutana Pastor. Og sunod nga pangutana dinhi nga ato nga gusto tagaan og pagtagad. Gikan sa kang 4925228, siya nagkanayon, tinuod ba nga mo istorya ang bitin sa unang panahon, Pastor? Salamat o maayong hapon o gabi kanimo. Well, igsoon, sumala sa balang kasulatan sa Genesis. Of course, diha nato makita nga
adunay instrumento nga gihimo ang yawa sa pag-istorya sa kang Eva o sa pagtintal kaniya. The first 3 chapters, even 4, no? The first 5 chapters will speak this to all of us, no? I am inviting you imo kining basahon kay dinhi gisaysay kung giunsa pagbuhat sa Ginoo ang kalibutan o kauban sa gibuhat niya, of course, ang bitin. Now, ang bitin iyan ang kapanahonan was one of the most subtle and beautiful, creatures in the Garden of Eden. Kini nga mananap, nagasulti. Sumala sa bala ang kasulatan. Nagsulti, so tinuod ka na. Sumala sa Biblia. Mao ka na nga later on, sa Revelation, sa Genesis, na state din nga ang bitin gigamit sa Ginoo, and for that reason, tungod kay ang bitin gigamit sa yawa, sa pagtintal sa tao, ang dakong gubat taliwala sa Ginoo o sa yawa nagsugod dito sa langit. Okay? And we are told in chapter 12 sa pinadayag mga kaigsunan nga it's very mysterious, but then the Bible is telling us nga adunay dako nga gubat dito sa langit. Okay? So sa diha nga nakigubat ang dragon, kauban siyang manulunda, batok sa kang Miguel, ang Arkanghel, kauban sa iyang mga manulunda, napildi ang dragon mga kaigsunan o ang yawa, o gitambog siya gikan sa langit. Pagtambog kaniya, nianisa sa yuta. Mao kana nga ang balaang kasulatan kung ato basahon mga kaigsunan, and I would like to read this to you, no? Dinhi sa Pinadayag, Kapitulo 12, versikulo 7, nagkanayon ang balaang kasulatan, and there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent, og kaning dako nga dragon, gitambog, gikan sa langit, katong karaan nga bitin, nga gitawag nga yawa, sa English, devil, and Satan, nga naglimbong sa tibuok nga kalibutan. Gitambog siya dinhi sa yuta og kauban niya ang iyang mga manulunda. That is why kung imo basahon ang kulba nga kamatuoran nga gisulti dinhi sa verse 12, ingon niya, therefore rejoice ye heavens, and ye that dwell in them. Pagkalipay kamo nga kinabuhi sa kalangitan o kamo nga nagapuyo niini, apan alaot ang mga nagapuyo sa yuta o sa dagat, kay ang yawa na hiabot diha kaninyo, nga nagdala sa dakong kapungot tungod kay siya nasayod nga ang iyang panahon hamubo na. Pinadayag 12:12. So kung basahon nimong Pinadayag 12 mga kaigsunan, uno paingon gayud sa 12, imong masabtan dinhi nga gisaysay sa balaang kasulatan ang dakong away didto sa langit. Gitawag siya nga dragon ang yawa, gisimboluhan sa dragon, gitawag siya nga maglilimbong sa kalibutan, gitawag siya nga karaan nga bitin. This is in reference dinhi sa Genesis mga kaigsunan. Nga dinhi sa Genesis sa Kapitulo 3, kung ato tanahon, ako basahon diya kaninyo, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. So ang bitin, gibuhat sa Ginoo. Maalamon siya, matahom. And he said unto the woman, og ang bitin ni sulti o nag-ingon sa babae. Gisultihan niya sa iba. So igsoon sa imong pangutana, tinuod ba nga mo istorya ang bitin sa unang panahon? Ni ang tubag. Genesis Kapitulo 3, versikulo 1. Ang bitin nakig hinon-anon, nakig-dialogue, nakig-istorya diya sa babae, si Eva. It was very unfortunate nga kini nga leksyon mga kaigsunan mahatagan nato og say leksyon.
aduna instruction ang Ginoo nga giingnan niya si Adan og si Eva sa wala pa sila nakig-istorya sa bitin nga adunay kahoy taliwala sa tanaman. Of course, daghan ang nagapangutana, Pastor, nga nung gibutangan pa man sa Ginoo og kahoy nga nag-ila sa maayo og dautan ang tanaman sa Eden, nga ang unang couple o una nato nga mga ginikanan, si Adan og si Eva, mga hingpit man. Well, daghan ang definition sa hingpit, mga kaigsunan. Usa sa definition sa hingpit nga ang hingpit daw walay sala. Apan ang usa ka definition sa hingpit, this is without the knowledge of sin. Kung ang tao hingpit, dili po ni siya pwede nga wala siya nasayod sa sala. But then in here, sa istorya sa nagasulti ang bitin, we will discover later on sa ato nga pagtuon ining balaang kasulatan, mga kaigsunan, nga di ay ang Ginoo usa sa pinakadako nga gasa nga gihatag sa Ginoo sa tao. Kanako o kanimo nga nagatan-aw karon, mao ang atong ginatawag nga kagawasan sa pagpili. Freedom of choice. Igsoon. God has gifted us. God has given us the freedom of choice. That despite all of these things nga nahitabo and the challenges later on in our lives, yet God has given us this freedom og dili gayud siya makiglabot niining imong kagawasan sa pagpili. While the Lord is inviting us to choose Him, to worship Him, and He has promised reward for us if we are faithful on Him, yet the Lord will not force us. Samtang ang Ginoo, mga kaigsunan, saad sa mga maayo nga butang nga iya nga gihatag sa matag usa kanato. Nagsaad siya nga kung kita magsimba kaniya sa tinuoray, magmatinumanon kaniya, adunay gasa, adunay reward nga iyang giandam alang sa matag usa kanato, not to mention eternal life, but living with Him through all eternity. And that is one very good thing why we are Christians. Nganong usa ako ka ministro, nganong usa ako ka magtotoo sa Ginoo, it is because I really believe that God, one of these days, will fulfill His promise. Jesus will come again in the name of God so that He will reward all of us who are faithful worshiper in Him. Ang mao na iyang tuyo, mga kaigsunan. So si Adan og si Eva, gihatagan niya freedom of choice. Unfortunately, that freedom of choice was made in the wrong way. Diha nahulog sa pagpakasala ang tao, mga kaigsunan, no? And for that reason, abi ninyo, ang gihimo sa balaang kasulatan, ang Ginoo iyang gi-curse, ang bitin iyang gi-curse ang yuta. You will just imagine that later on, mga kaigsunan, nga ang bitin, instead nga mulupad siya, as part of the curse, ang bitin ni kamang na lang sa yuta, mga kaigsunan, no? And for that reason, gihatagan sa Ginoo og dako nga division o kaning ginatawag nato sa in English nga enmity. Adunay pagkontrahay, adunay dako nga panag-away, adunay dako nga division taliwala sa bitin og sa katawan sa Ginoo. For in an instance o sa panahon nga makita sa tao ang bitin, ang iyang instinct, mga kaigsunan, ang natural niya nga tendency, ang iyang normal nga reaction is to hit the snake or the serpent on its head. Kay gihatagan sa Ginoo og kalainan ang babae og ang bitin, mga kaigsunan. That is in verse 15 dinhi sa balaang kasulatan. Nagkanayon ang Biblia, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Of course, dagan kayo ng mga theological implications o kamatuoran nga gusto nato isay-say dinhi, but this is not the intent of this broadcast karon sa pagtubag sa pangutana dinhi kung musulti ba ang bitin kaniadto. Ang tubag musulti, but then there is a reason behind it.
kay kaniadto ang yawa mga kaigsunan mo gamit ini. And in our modern times, sa ato karon nga kapanahonan mga kaigsunan, I just would like to acquaint you or to warn you nga sa atong kapanahonan karon, ang bisag kinsa nga ma-influensyahan sa yawa, we call that karon nga adunay ginatawag nga demon possessed. Okay? Adunay mga ginasudlan sa mga dautan nga espiritu o demonyo o yawa. And these people may speak with a different voice. Usa ka babae, pero ang tingog niya iya sa lalaki, or with a hoarse voice, with a frightening voice nga ngilad o hadlok ayo. And this has been witnessed by many. Usahay makita nato sa television o kaha basin may mga kapanahonan o kasinatian nato nga kita nakasaksi gayud in person na ini, of which sa ako nga pagministeryo mga kaigsunan, we are not exempted for this. We have witnessed such, no? Mao kini ang ginahimo sa yawa. Influensya niya, sudlan niya ang tao, and by this time, we are told by the Bible nga ang kaaway nato ang yawa, unsay buhaton nato. Sukla nato ang yawa mga kaigsunan. Si Santiago naghatag kanato og tip on how to do this, no? Sa Santiago kapitulo 5, ato gid suklan mga kaigsunan so that the devil will flee from us. So inaot nga natabangan ka igsoon, ang bitin nagasulti sumala sa balaang kasulatan, but then this situation has now been neutralized by God. Okay, siguro mintras nagaapas pa kita sa atong panahon, adunay usap pagyud ka pangutana dinhi gikan sa kang 7367911. Ingon niya, good PM Pastor, unsa man na si Kibuloy, anak daw siya sa Dios. Well, kini siya makita man nato sa television mga kaigsunan, everybody. Actually, kung ato tan-awon mga kaigsunan, ang tanan nga tao pwede makaklaim nga sila anak sa Dios. Sa balaang kasulatan, it is very important nga masabtan nato ang kultura o ang intensyon sa Biblia sa mga kapanahonan nga gisulat kini. Okay, ginagamit din nga anak sa Dios. Bisan si Ginoong Hesus, naggamit siya sa address or sa title nga anak sa tao o anak sa Dios. Ang tanan nga motuo sa Ginoo mga kaigsunan pagatawagon nga mga anak sa Dios. For example, dinhi sa 1 kapitulo 1, no? Atong basahon ang balaang kasulatan so that we will be guided nga kanayon dinhi mga kaigsunan, no, kung kuno nato, no, atong basahon sa bersikulo 12. Okay? 1:12, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God. Mga anak sa Dios, even to them that believe on his name. So kita mga kaigsunan nga nagatuo sa Dios, ginahatagan kitag kagahom nga matawag nga mga anak sa Dios. But then, in this instance, unsa man na si Kibuloy dinhi, well, this is another story. While he has his ministry, but there seems to be an admission that he is the Son of God, quoting scriptures mga kaigsunan. Well, depende kana sa ato nga pagsabot mga kaigsunan. There are things here nga gusto nato nga tan-awon sa balaang kasulatan. Anybody can claim that they are the Son of God for them who believe the scriptures. Pero kung kwaon nato ang mga prerogative sa anak sa tao, well, that will be the next thing in story. Because sa balaang kasulatan, si Ginoong Hesus naghimo sab niini. And you know what happened? He was accused by the people during his time. Kay ang anak sa Dios mga kaigsunan, kung ato tan-awon dinhi, usa kini ka pribilehiyo, usa ka oportunidad, o gitawag nato kini nga usa ka dungog. I am repeating this very important lesson here, and also import of the title. Ang anak sa Diyos,
kita mga anak sa Dios mahimo kini nga importante nga titulo o kadungganan. I just would like to tell you a very short brief on this sa motif sa Bible mga kaigsunan sa ginatawag nga shame and honor. Okay? Kay sa balaang kasulatan magod, kung kita gani nabilong o matrace na to atong lineage diha sa Dios, well, dako kini nga dungog mga kaigsunan. Please remember nga sa balaang kasulatan sa pagbuhat sa Ginoo, if you try to look at the genealogy, tan-awa gani ang pag-relate ni Lucas sa pag-trace niya sa gigikanan ni Jesus Christ. Mubalik kini sa kang Adan. Unya si Adan, anak sa Dios. Okay? Maybe we just to check, no? Parang mahatagan ta og maayong pagtuon mga kaigsunan sa Lucas kapitulo 3 bersikulo sa tibok nga 3 mga kaigsunan, kung inyo basahon, ginarate dinhi sa balaang kasulatan ni Lucas ang lineage ni Jose. Okay? O kung imo tan-awon dinhi, aron nga si Ginoong Hesus giklaim nga anak sa Dios. And then he was coming from the throne of David, from the lineage of David at the same time. Sa verse 38 sa chapter 3, kung imo basahon dinhi, ako basahon sa 37, which was the son of Methuselah, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Mahalalel, which was the son of Cainan, which was the son of Enos, which was the son of Adam, which was the son of God. So si Adan mga kaigsunan, anak sa Dios. Kini siya nga title mga kaigsunan or pribileyo. Gitawag kini sa karaang tugon, gitawag kini sa biblical concept nga pribileyo og dungog sa usa ka tawo. Sa ato kapanahonan karon, because of sin, tungod kay nahulog ang tao sa pagpakasala. Sa balaang kasulatan, you will see the difference between two groups of people. Dunay mga tao dinhi nga ginatawag nga mga anak sa Dios, og doon na po yung mga tao dinhi nga ginatawag mga anak sa tao. You will notice this, that the Bible is very clear about this in the sense nga ang mga anak sa tao, mga kaigsunan, wala nag-recognize sa Dios nga ilang manluluwas, nga ilang amahan. Okay? Maunay hinungdan nga ang kalibutan hukman sa Ginoo pinaagi sa lunob. It was a sad thing, but then, kung imo tan-awon mga kaigsunan, ang Ginoo naghukom sa tao sa kalibutan tungod sa ilang sala. You will notice, no, sa kapanahonan ni Noe, nga ang huna-huna sa tao, kanunay nilang dautan. Gitawag sila nga mga anak sa tao. But then later on, during the time of Jesus, on His ministry, 4,000 years later, pagpadala sa Ginoo, sa kang Ginoong Hesus, diha sa unod, si Ginoong Hesus, gisaysay sa balaang kasalatan nga anak sa Dios. Og kanimo igsuon nga nagapaminaw karon sa ato nga broadcast, og sa tanan nga nagatuon sa balaang kasulatan, kung kita mo tuo sa pulong sa Ginoo, balik ta sa 1 kapitulo 1. Kung imong basahon, sa 1 paingon gayud sa 12 mga kaigsunan, sa tanan kanato o kanila, nga mag-ila kaniya, adunay kagahom nga pagatawagon kita nga mga anak sa Dios. Hinaot igsoon nga pinaagi niini ato imintinar, dili nato pakaulawan ang Ginoo kay siya man ang atong amahan. In this sense, si Jesus Christ sa iyang kapanahonan sa niya pa sa dinhi sa yuta, He was also referring to His Father. Tungod sa context o sa pamatasan sa ilang kapanahonan mga kaigsunan, ang anak walay kadungganan sa iyang kaugalingon gawas sa iyang amahan. So Jesus was always living in His time nga sa diin ang pamatasan sa tao, ginadala nila ang pangalan sa ilang amahan. Unlike our days now, of course, sa Philippines, ang ato culture is so open, while we have this culture
usahay ang ato kultura mga kaigsunan mura og ingnon lang nato nga na mix klahana na nasagulan na sa nagkalain-lain nga mga dugo sa tao sa kalibutan. For example, nabili na kanato sa diha nga ang Pilipinas na discovery ni Hernando Magallanes, okay? From a Portuguese na naturalized siya nga nahimong Spanish. He was leading the expedition looking for a route sa iyang kapanahonan paingon sa Moluccas Island. Kay sa ilang kapanahonan during the 16th century, ang pinakauso o pinakamahal nga butang didto sa Europa mga kaigsunan mao ang mga spices o mga ginatawag nato nga mga kining lamas. Okay? This was very, very expensive and at the same time was so popular in Europe during the time. So that ang hari sa Espanya ni finance og usa ka expedition en route nga niagi sila sa Atlantic Ocean paingon sa Moluccas Island. By the way, mga kaigsunan, just small time for our history, just to orient you of our history. Sa kapanahonan ini, dili pwede makaagi sa Indian Ocean ang mga Espanyol niining kapanahonan tungod kay adunay treaty nga ilang gi permahan sa mga Portuguese. Niining kapanahonan, back in say 1500, ang pinakagamhanan nga mga nasod when it comes to navigation didto sa Europa mga kaigsunan, not to mention England during the time, but it was Spain and Portuguese. So ilang divide ang kalibutan ni anang kapanahonan. By the way, during the time it was believed that the world was flat. Okay? So gitunga nila ang en route paingon sa Indian Ocean from Europe gihatag sa mga Portuguese. And then, ang en-route po sa Atlantic Ocean, iya kini sa mga Spaniards. Now, King Philip would like to locate Moluccas Island. So, sa ilang, sa Treaty of Saragossa, nga ilang say, hisgutan o gapirmahan, dili siya pwede makaagi din sa Indian Ocean, kay ruta kini sa mga Portuguese. Now, please remember nga ang naagian sa Portuguese, paingon gayod dinhi sa Macau. O bisan pa sa Indonesia nga na-under kini sa Portuguese. Aduna sila nasabutan mga kaigsunan nga usa ka gipirmahan nila nga there is a certain league nga sa ilang pirma nga sa Treaty of Saragossa kung imo tan-awon sa makuting nga pagtuon as we studied history mga kaigsunan, we found out nga ang location sa Pilipinas niini nga treaty makita nga under unta ang Pilipinas sa Portugal. Pero, it so happened, nga en route dito sa Atlantic Ocean, paingon sa tumoy sa South America, din hinag-agi siya, and then crossing the Pacific Ocean, nakaabot si Magellan din they were actually looking for the Spice Island, the Moluccas Island. Now, ang Moluccas Island was, during the time, controlled by the Portuguese. Okay? During the time sa Treaty of Saragossa, ila kini nga dapit. But then of course, kinsa may maghukom ni adtong kapanahonan nga ang teknolohiya is not the same with us. Mao kana nga usa sa mga nakita mga kaigsunan nga kamatuoran nga na deliver ni Magellan sa iyang team. Mao nga ang world instead nga flat, the world was found out to be a circle, something like that, no? So with this mga kaigsunan, gusto lang nako nga taas man kini kung panahon ang ato nga paghisgot sa kasaysayan. But then, I just would like to end here nga ang Philippines was supposed to be under Portugal, but then nailalom kita sa Espanya for 333 years. And then, ang ato nga mga kultura, ang ato nga history, gipangsunog mga kaigsunan, after 333 years, here comes during the time, nailalom na po kita sa mga Amerikano, nailalom kita sa mga Hapon, and all of our histories were burned, and thus, gi-rewrite ang atong history, ang atong kultura karon dili na kaayo
as valid as others. But then, we belong to the ASEAN cultures o kita nagaila nga ang atong amahan, importante ka na to. And finally, mga kaigsunan, to close this and to have this conclusion, ato una-unaon, nga ang ato nga pagkinabuhi, we are always representing our Father. Sa ako, I am bringing my name, the name of my Father, because I respected Him, I am giving Him honor. Sa ato kapanahonan karon, as we claim to be the sons of God, I am hoping, mga kaigsunan, that we will give honor to God on whatever things we do. So ako ibalikon, whether we eat or drink or whatsoever things we do all for the glory of God. May God bless us, mga kaigsunan, sa ato nga pagtuon karon. Ang usa ka takda, hilabihan ka paspas. Og ako nagalaom nga sa sunod ng mga episode ato mapadayon sa pagsaysay kini. I'm very interested nga ma-relate nako kini kaninyo sa kahibalo og kaalam nga gihatag kanato sa Ginoo aron masabtan sa matag usa ang atong kultura kung nganong nag-ingon ani kita karon. And in this way ato masabtan ang balaang kasulatan nga paghisgot sa Ginoo nga kita iyang mga anak. He was claiming us as His own, and He has promised that all of us who will bring honor to Him will one day be rewarded, not only eternal life, but with Him forevermore. And we have all the places to visit in the entire universe of God. May God bless us, mga kaigsunan. Og kaninyo nga nagpangutana, nagpadala dinhi, I am encouraging each one of you sa pagpadayon, pagpadala sa inyong mga pangutana, and we are hoping nga dinhi sa pangutana, Pastor, matubag na mo ang inyong mga pangutana, and we can give you hope in this future despite of the many challenges of life. So, may it be that the Lord bless each one of us, and we are about to end our program, and I hope and I pray nga daghan kamog nakuha dinhi sa ato nga tulumanon, pangutana, Pastor. So, sa ato nga paghuman, ako kamong gina-invitar sa pag-post sa Makadyot, mag-aampo kita, mga kaigsunan. Amahan nga balaan, salamat kaayo sa kaalam nga langit nun nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Salamat kaayo nga ang amo mga televiewers nakadungog sa imong mga pulong og ilang mabrubalanse ang kamatuoran nga imong gihanyag sumala sa balaang kasulatan. Panalangin ni ang matag usa kanila nga nagapaminaw karon, nga nagasunod ining tulumanon, og bisan pa ang ilang panginabuhi, ang ilang panimalay, ang ilang handom, og ang ilang pag-alagad kanimo. Hinaot, Amahan, nga ang pagministeryo sa balaang espiritu magapadayon diha kanila, og kanamong tanan nga taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, aduna gapon kami paglaom diha kanimo. Og panalangin ni ang amo nga mga pangulo dinhi sa studio, dinhi sa Hope Channel, og hinaot nga kini nga ministeryo magadala pa og daghan nga mga hamiling kalag nganha sa imong ginharian. Og samtang kami magapadayon sa pagampo, kami nagasangpit niadtong anaa sa hospital, sa mga tambalanan, anaa sa mga bilangguan, tagay silang paglaom, adunay mga suliran sa paninapi, sa ilang panimalay, sa relasyon sa banag-asawa, bisan pa sa mga estudyante, bisan pa sa mga trabahante, og nagkalain-lain nga mga katawan nga gusto muanha kanimo. Ang imbitasyon, Ginoo, imong gihatag kanila, tabangi ang matag usa kanila og kanamong tanan. Salamat kaayo, Ginoo, sa imong pagtubag. Hatagi kami pakigdait sa matag usa og ginaot nga ang gugma, pagtuo og paglaom sa pagbalik ni Ginoong Hesus magpatugbabaw. Kini tanan amo gilauman nga madamat. Salamat sa imong pagtubag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.